Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Ako po Sister Aisha Cuizon mula sa CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Samahan ninyo ako sa isang panalangin. Dakilang Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong kabutihan at katapatan. Pinupuri ka namin sa iyong pag-iingat sa buong magdamag ng aming pamamahinga. Salamat po sa bagong umaga, kalakip ang iyong dakilang pag-ibig na laging bago sa tuwing umaga. Salamat sa kalakasan, karunungan at kapayapaan na iyong ibibigay sa amin sa buong araw. Salamat sa iyong makapangyarihang salita na magpapalakas, magtuturo, magtutuwid sa amin sa araw na ito. Sa iyo lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang Leviticus 27 verse 9 to 13, Vows of Animals o the Gift of Animals. 9. Kung ang panatang handog ay hayop na maaaring ihandog sa Panginoon, ang hayop na iyon ay sa Panginoon na. 10. Iyon ay hindi na niya maaaring palitan kahit mas maganda pa ang kanyang ipapalit. Kapag pinalitan niya ito, ang hayop na kanyang ipinanata, pati ang ipinalit ay parehong sa Panginoon na. 11. Kung ang kanyang panatang hayop ay itinuturing na marumi at hindi maaring ihandog sa Panginoon, dadalhin niya iyon sa pari. 12. Titignan iyon ng pari kung mabuti ba ito o hindi at bibigyan niya ito ng halaga at hindi na maaring baguhin pa. 13. Kung babawiin ng may-ari ang hayop, kinakailangang bayaran niya ang halaga ng hayop at dadagdagan pa niya ng 20% ng halaga nito. Ang pag-aalok ng isang panata ay isang pangako na sambahin ang Diyos na may isang tiyak na alay sa hinaharap. Bilang pasasalamat sa biyayang ibinigay ng Diyos sa buhay ng naghahandog. Ang mga kaloob na ipinapangako ng Levitico 27 ay dapat gamitin para sa pangangalaga ng templo. Ang Leviticus 27 verse 9 to 13 ay nagbibigay ng mga pamatayan para sa pagbibigay ng mga panata o dedikasyon upang mag-alay ng mga hayop sa Panginoon bilang bahagi ng kanilang reliyosong mga gawain noong sinang-unang Israel. Ang mga panata na ito ay mga kusang loob na pangako na mag-alay ng partikular na regalo sa Diyos. At dito sa talata 9 to 13 ay patungkol sa isa sa mga bagay na inaalay bilang mga handog sa Diyos, ang panata ng mga hayop. Verse 9. Sa talata na ito, tinutukoy ang sitwasyon kung saan may isang tao na nais maghandog ng hayop para sa paglilingkod sa Diyos. Kapag sila ay gumawa ng ganitong pangako, kinakailangan nilang tuparin ito. Hindi nila pwedeng baguhin ang kanilang sinumpa o pangako. Kung nangako silang maghandog ng isang hayop sa Diyos, kailangan nilang ibigay ang espesipikong hayop na iyon ayon sa kanilang orihinal na pangako. Verse 10. Kung ang hayop na itinatakdang ito ay itinuturing na tinatanggap bilang alay sa Panginoon, ito ay nagiging banal. Hindi ito maaaring mapalitan ng ibang hayop, maging ito man ay mas maganda o mas masama sa kalidad. Kung sino man ang magtatangkang gawin itong kapalit, ang orihinal na itinakdang hayop at ang kapalit ay magiging banal at dapat din itong ialay sa Panginoon. Karaniwang inaasahan na ang mga tinatanggap na hayop ay walang kapintasan o depekto. Tinuturing na malinis ay nararapat para ialay sa Diyos tulad ng tupa, kambing at baka. Verse 11 to 12. Ang pari ang magtatakda ng halaga para sa hayop na malinis batay sa kalidad at kondisyon nito. Ang halaga ay itinutukoy batay sa pagpapasya ng pari. Verse 13. Pagbabayad ng pagtubos. Kung nais ng may-ari ng hayop na itubos ito, ibig sabihin kunin ito muli. Maaari niyang gawin ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng halagang itinakda ng pari, pati na rin ang karagdagang 20%
Ang 20% na ito ay maaaring tingnan bilang isang uri ng kabayaran o multa para sa nais na baguhin ang kanilang orihinal na pangako. God never commands a vow. Hindi ito mandatory. Hindi rin kailangang magpanata ng anuman sa Diyos para makakuha ng kanyang biyaya. Ang Diyos ang siyang nagbibigay at wala kang kailangan mula sa Diyos na kinakailangan mong magpanata ng isang bagay sa kanya bilang kapalit. Lahat ng ito ay bunga ng iyong kusang loob. Ngunit mayroong isang natural na pagnanais sa bawat tao na magpanata, na magbigay ng mga bagong resolusyon o determinasyon sa Diyos. Kaya't kinikilala ito ng Diyos at nagbibigay siya ng mga instructions para dito. Ang kabanalan ay ang pangunahing prioridad at lubos na mahalaga. Mga kapatid, tandaan natin na ang pagbibigay ng mga panata at pangako ay hindi dapat baliwalain. Gaya ng itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad na maging mapagkakatiwalaan at tupadin ang kanilang salita. Sinasabi sa Mateo 5 verse 37, dapat ang iyong sinasabi ay simpleng oo o hindi. Ang anumang higit ito ay nagmumula sa masama. Laging tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Kaya kung nais nating ipakita ang kanyang katangian sa mga taong ating nakakasalamuha, kailangan tayo mapagkakatiwalaan katulad niya hanggat sa ating makakaya. Matuto tayo maging maingat sa ating mga pangako gaya ng itinuro sa Levitico. Tayo po ay manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe na ibinigay ninyo sa umagang ito. Tunay nga na kayo ay tapat sa inyong mga ipinangako sa amin at kayo ang siyang nagbibigay ng aming pangangailangan. Ama, tulungan ninyo po kami na huwag magbigay ng mga pangako na hindi namin kayang tuparin upang kami ay maging mabuting halimbawa sa aming mga kapatid kay Kristo at lalo na sa mga hindi mananampalataya. Nais namin na maging katulad ninyo na tapat at mapagkakatiwalaan. Tulungan ninyo po kami na maging tapat sa pagbibigay ng kaloob sa inyo na hindi ka namin pagnakawan, kundi ibalik ang nararapat sa iyo ay may tiwala at labis sa pagmamahal. O Diyos, dinadakila ka namin at pinasasalamatan sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon at magandang umaga at magandang buhay sa piling ng ating Panginoong Jesus.